فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah, dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat: o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Gayon din ang kanyang sinabi: o mga tao, katakutan ninyong inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, na mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa, at mula sa kanilang dalawa ay nilikha ang maraming kalalakihan at kababaihan. Katakutan ninyo si Allah na sa pamagitan niya ay sinisingil ninyo ang inyong mga karapatan at kayo ay nagdurugtong ng pagkakamag-anakan. Tunay na si Allah sa inyong lahat ay nakamasid. Ngayon din sinabi ni Allah: o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at maging mabuti, maging matuwid sa inyong pananalita. Kapag ginawa nyo ito, gagawin niyang mabuti ang inyong mga gawain, nagagabayan kayo ni Allah tungo sa mabubuting mga gawain at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng pinakamainam na mga araw sa dunya, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At ang mga araw nga na ito ay mga araw na marapat na ginugugol natin sa mga mabubuting mga gawain: pag-aayuno, pagbibigay ng sadaka, at kabilang sa pinakamadadali na magagawa ng tao ay ang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa mga mabiyayang araw na ito. Kabilang sa mga pinakamaiinam na mga dhikr o mga pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsasabi ng tao ng la hawla wala quwwata illa billah, na walang lakas at kapangyarihan liban na lamang sa pamagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na walang anumang matutupad liban na lamang sa kanyang pagtatakda. At iba't iba pang mga azkar na nagpapatibay na si Allah subhanahu wa ta'ala mayroong kumpletong kakayanan sa kanyang mga nilikha. Na dahil nga dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga kapwa alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, marapat nating maalala na ang tao ay mahina at walang kakayanan. Kaya kinakailangan niya ang lakas at tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging dahilan ng kanyang mahusay na pamumuhay sa mundong ito at mainam na pagbabalik sa kabilang buhay, insyaallah. Na namang nakamit ng tao sa mundong ito, anuman ang kanyang ipinagmamalaki o ipinagmamayabang, walang alinman sa mga ito ang magagamit niya upang pangalagaan niya ang kanyang sarili laban sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala o laban sa kasamaan na idudulot ng iba pang nilikha ni Allah. Walang sino man na makakapagligtas sa atin, walang sino mang matatakasan, walang sino mang mahihingian ng tulong, walang sino man na tayo ay pwedeng magpakupkop sa kanya laban sa mga ito, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa mga araw na ito, damihan natin ng pag-aalaala na tayo nga ay mahina at tayo ay mayroong lubos na pangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang mga alipin. Marapat lamang para sa atin ang magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang nangunguna na nakakabatid sa relihiyon na ito, nang siya ay naging propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, marapat lamang sa kanya nga ang magkaroon ng mahusay na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala o pag-aakala sa kanya na si Allah subhanahu wa ta'ala itiyak na magpapatagumpay sa kanya, sa kanyang pangangaral, pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kabila nito,
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patuloy na nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala, humihingi ng tulong sa Kanya at gumagawa ng lahat ng paraan upang mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So paano pa kaya tayong pangkaraniwang mga tao na hindi naman propeta, tayo ay mas marapat na nagsisikap sa mga bagay na ito sa pagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala at palagi ang paghingi ng tulong sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga napagtibay sa mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sinabi, ta'awwadu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marapat kayong magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa apat na bagay na ito: ang matinding pagsubok, matinding paghihirap, masamang pagtatakda, at ang pagtawa ng ating mga kalaban sa atin. Apat na bagay na kung ang tao ay magpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, ay matatagpuan niya na si Allah subhanahu wa ta'ala nga ay naririyan at tumutulong sa Kanya at magpapagaan insyaAllah ng Kanyang buhay dito sa mundo. Kaya nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang sa sino mang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang palagian o ang madalas siya na mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mayroong mga tao na nag-aakala na meron silang ligaw na pag-unawa ng mananampalataya ay hindi dapat hiling ng hiling kay Allah. Dahil kapag daw ang tao, sabi ng mga ligaw na ito, kapag ang mananampalataya daw ay hiling ng hiling, dasal ng dasal kay Allah, ay parang ginagawa daw niyang negosyo ang kanyang relihiyon. Ng kanyang pagsamba kay Allah ay hinihingaan niya ng kapalit at hindi raw ito marapat ayon sa kanilang ligaw na interpretasyon. Pero sila ang ligaw, sila ang mali sa kanilang interpretasyon na ito. Ang bagay na ito ay hindi applicable kay Allah subhanahu wa ta'ala na manghihingi tayo sa Kanya ng gantimpala. Dahil sinabi mismo ni Allah na tayo ay mananalangin sa Kanya at hihingi ng mabubuting mga bagay mula sa Kanya. Ang bagay na ito ay pinagbabawal sa ating kapwa-tao, na tayo ay gagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao at maghahangad tayo ng kapalit. Subalit kung ang tao, ang mananampalataya ay gagawa ng mabuti at maghahangad siya ng gantimpala mula kay Allah, ito lamang ang marapat. Ito ang dapat niyang ginagawa. At ang tao na gumagawa ng mabuti, na hindi naghahangad kay Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ninyo na ang tao na ito ay ligaw at sumusuway sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tayo nga ay pinag-utusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humiling ng pagpapagaan sa ating mga pamumuhay dito sa mundo. At maging si Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga aya ay ganito ang kahulugan. Ng tao ay marapat na magsisikap na mapadali niya ang buhay niya dito sa mundo, na hindi nga rin tayo matutulad sa mga naunang mga umman na nangaligaw, lalong-lalo na mga Kristiyano na nag-aakala na kung gagawin nilang mahirap ang kanilang mga buhay sa pamagitan ng pagpapenitensya, sa pamagitan ng iba't ibang pagpapahirap sa kanilang mga sarili, ay sila ay magiging mas malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalit sila nga ay pare-pareho ngang naliligaw. Ang mga mananampalataya ay inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpakupkop kay Allah laban sa apat na bagay. Unang-una nga ay ang jahdul bala. Ito yung mga matinding pagsubok, na matitinding mga pagsubok na katulad halimbawa na nakakaramdam ang tao na kinukulang siya ng mga panustos habang lumalaki naman ang kanyang pananagutan katulad ng kanyang pamilya at iba pang mga gastusin. Kabilang din sa matitinding mga pagsubok ay kapag ang tao ay masyadong umaasa sa ibang tao, sa tulong ng ibang tao. Gayun din, ang mga pagsubok nga na ito ay may tuturing nga na matitindi, na sa gitna ng pagsubok na ito, kung ang tao ay nakakaisip na mas mainam na mamatay na lamang siya kaysa sa harapin ng mga pagsubok na ito ang may tuturing na matinding pagsubok. At tunay na napakasama nga ng mga ito na maging pagsubok. Kaya nga, marapat para sa atin ang humingi ng pagpapakopkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga ito.
Ngayon maaaring iisipin ng sino mang pilosopo, hindi ba't ang mga mananampalataya ay sinusubok ni Allah? At sinasabi nga sa hadith na asyaddun nasi balaan al-anbiya, thumma siddiqin, thumma al-amthalu fal-amthal. Hindi ba't sinasabi sa hadith na pinakamatinding pagsubok ay dumarating sa mga propeta at pagkatapos ay sa mga siddiq at pagkatapos ay sa mga mananampalataya, depende sa antas ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, marapat lamang natatanggapin ng tao ng mananampalataya ang pagsubok bilang patunay ng kanyang pananampalataya. Pero yun nga, ito ay iniisip lamang ng tao at hindi naayon sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating relihiyon ay hindi nakasalalay sa lohika. Ang ating relihiyon ay hindi nakasalalay sa iba't ibang mga argumento na maaring ang mga kaparaanan na kung paanong nakakarating dito ay mga tao, na kung paanong nakarating dito ang mga tao ay sa paraan ng lohika ng mga hindi mananampalataya. Hindi ito ang ating relihiyon. Hindi lohika ang ating relihiyon. Ang ating relihiyon ay ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, magpakupkup tayo kay Allah laban sa matitinding mga pagsubok. At pangalawang bagay na dapat tayo magpakupkup kay Allah laban dito, ang tinatawag na darkus syaka. Ang darkus syaka, ito ay ang mga matitinding mga paghihirap na maaaring may kinalaman na ito dun sa naunang nabanggit. Pero ang matinding paghihirap na ito ay matinding paghihirap na yun nga bukod doon sa nakakaramdam siya na gusto na lamang niyang mamatay katulad ng nauna. Ang matinding pagsubok na ito ay nagiging dahilan na siya ay masyado nang malulungkot at maapektuhan na nito ang kanyang mahusay o mainam na pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nagiging masama na ang pagkilala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na pinagbibintangan niya na si Allah ng kawalang katarungan at iba't iba pang mga bagay. Ang darkus syaka, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tunay nga na napakasamang lugar na matatagpuan ng taong kanyang sarili rito. Kaya marapat lamang na tayo ay hihiling ng pagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa bagay na ito. Na nga maaring mangyayari na hindi porke naghihirap ang sinumang mananampalataya ay sasabihin niya na siya ay naghihirap dahil ito ay tanda ng kanyang pananampalataya. Maaring siya ay naghihirap dahil sa kanyang hindi pananalangin kay Allah laban sa bagay na ito, o maaari rin na mangyayari nga nito nga talaga ang itinakda ni Allah. Subalit kahit nga sa mga itinakda ni Allah ay pinahintulutan tayo na humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na padaliin sa atin ang mga bagay-bagay. Dahil ang pangatlo na iniutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpakupkup tayo kay Allah laban dito ay ang laban sa su'ul kada. Su'ul kada, ibig sabihin ang masama na maitatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa atin. Siyempre ang bagay na ito, na kahit tayo ay humihiling kay Allah na padaliin ang ating mga gawain o gawin niyang maganda o mainam ang itatakda niya para sa atin, hindi nga ito nangangahulugan na itinatakwil natin ang qadar at hindi rin ito nangangahulugan na tayo ay hindi nalulugod sa qadar. Bagkus, ang ating paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawing madali ang ating mga buhay at ang ilayo tayo laban sa masamang pagtatakda, ito ay pagpapakita lamang din ng ating mahusay at mainam na pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagkilala sa Kanya na siya ay dumidinig sa ating mga panalangin at siya ang merong kumpletong kontrol sa lahat ng bagay. Kaya bakit hindi natin nihilingin sa Kanya na magkaroon tayo ng magaan na buhay at ang hindi tayo mahirapan sa ating mga pamumuhay, insyaallah. Ngayon nga, nililinaw natin ang bagay na ito, lalong-lalo na sa mga araw na ito ng Dhul-Hijjah, dahil subhanallah sa kakulangan ng mga tao, ng kaalaman, at sa kanilang kawalan ng kakayanan na magamit ang kanilang mga isip sa tamang pag-unawa sa mga batayan, ay lumilitaw ang iba't ibang mga maling opinyon ng mga tao tungkol sa usapin sa qadar, tungkol sa usapin ng pananalig kay Allah, tungkol sa usapin ng pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang maaari at hindi maaari, at iba't iba pang mga bagay. Ng mga tao sa panahon natin ngayon, nagbubunyi sila na di umano sa panahon daw ng internet ay mas mabilis nang lumalaganap ang kaalaman. Subalit walang katotohanan dito. Walang katotohanan dito
Dahil kung paanong lumalaganap ang kaalaman sa internet, ay dito rin lumalaganap ang kamangmangan at ang marami sa mga tao. Sa halip na tangkilikin nila ang kaalaman na matatagpuan sa internet, tinatangkilik pa ng mas maraming mga tao ang mga kamangmangan na matatagpuan sa internet. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay pinahintulutan na magpakupkop, bagkos ay inutusan na magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga bagay-bagay na ito. Na natukoy na natin ang tatlo, na tayo ay magpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa matinding pagsubok, laban sa matinding paghihirap, at laban sa masamang itinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, at panghuli nga, magpapakupkop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagtawa o sa pagiging masaya ng ating mga kalaban laban sa atin. Na sa apat na ito, ang pang-apat na ito sa totoo lang, ang merong maaring pinakamalaking magagawa ang tao. Dahil ang mga tao na pinagtatawanan ng kanilang mga kalaban, ay pinagtatawanan ng kanilang mga kalaban, bukod pa siyempre sa pagtatakda ni Allah, sila rin ang may kagagawan kung bakit sila pinagtatawanan ng kanilang mga kalaban. Kung bakit maliit ang tingin sa kanila ng kanilang mga kalaban, kung bakit hindi sila nirerespeto o ginagalang ng kanilang mga kalaban. Sasabihin nila, wala ka na mga aasahan na respeto talaga sa mga kalaban. Subalit, ang tinutukoy dito na respeto ng kalaban na nakikilala nila na ikaw ay mahusay, na nakikilala nila na ikaw ay merong kakayanan. Subalit, ang marami nga sa mga tao na nagiging katawa-tawa sa kanilang mga kalaban, ito ay dahil sa kanilang pagiging mahina. Sa kanilang pagiging mahina, na nalalaman nila na hindi nila kayang angkinin o pasanin ang anumang mga pananagutan, subalit pinipilit nilang pasanin ang pamumuno, pinipilit nilang pasanin ang iba't ibang mga trabaho na wala naman silang kakayanan sa mga bagay na ito. Gayon din kabilang sa nagiging dahilan kung bakit sila nagiging katawa-tawa sa kanilang mga kalaban, syempre ang pagiging malayo nila kay Allah, at gayon din sa pagiging malayo nila sa mga mananampalataya dahil sa kanilang mga ugali. Hindi nila pagtanggap ng payo, hindi nila pagtanggap ng pangaral, at syempre pagiging malayo nila sa mga tao dahil malayo naman talaga sila sa pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apat na bagay na iniutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na pinakamainam din na mahiling sa mga pagkakataon nito sa mga mabiyayang mga araw ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah inshallah ay may inam nga na mga araw na gawin natin dito ang iba't ibang mga gawaing pagsamba. Madalas na natutukoy dito ang pag-aayuno, pagsasadaka, pero bigyan din natin ng panahon ang maliliit na mga bagay na maaring hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Katulad ng pagbabasa ng Quran, katulad ng pag-aaral, katulad ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dito nabibilang ang pagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa masasamang mga natukoy natin kanina. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagturo sa atin ng anumang bagay liban na lamang na ito ay mabuti. At hindi siya nagbawal sa atin ng anumang bagay liban na lamang na ito ay masama. At kabilang sa mga naiulat mula sa kanya, na inuulat ni Khabib bin al-Arat radiyallahu anhu, na minsan daw ay kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay. At naroon sila sa labas ng Makkah. At sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sabihin mo." At nagtanong si Khabib, "Anong sasabihin ko?" At nagsabi muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul." At nagtanong muli siya, "Anong sasabihin ko?" "Ma'akul." At pagkatapos ito ay binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Falaq at Suratul Nas. Dalawang mga dakilang aya, dalawang sura na panghuli sa Quran, subalit mayroong mga dakilang kahulugan. Na kaya nga, ang dalawang sura na ito ay sunnah na mabasa
o mai-recite, masambit ng mga tao tuwing ng pagkatapos ng sala at sa iba't iba bang mga pagkakataon sa kanyang buhay sa maghapon at magdamag. Kaya nga, ang mga ito ay muling pagpapaalala sa atin na tayo ay pinahihintulutan na magpakupkop kay Allah. Ang ilalagay natin ng sinasadya, ang sasadyain natin na ilagay ang ating mga sarili sa paghihirap ay hindi kabanalan. Ang ilagay natin ang ating mga sarili sa paghihirap ay hindi kabanalan. Ang ilagay natin ang ating mga sarili, sinasadyang paglalagay ng ating mga sarili sa paghihirap ay hindi kabanalan. Manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, magpakupkop tayo sa Kanya laban sa lahat ng kasamaan at magsikap tayo na maging mabuti ang ating mga buhay. Maging madali ang ating mga buhay nang hindi tayo naghihirap, hindi nahihirapan at syempre hindi rin nagpapahirap o nagiging pabigat sa iba. Ang relihiyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay relihiyon na makatuwiran. Ito ay relihiyon na makatarungan. Ito ay relihiyon na katamtaman. Ito ay hindi naghahangad ng huwad na kabanalan na inakala ng mga tao na makakamit nila sa pamagitan ng mahirap na buhay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron man siyang pagpipilian sa dalawang bagay, ay mas pinipili niya ang mas madali sa dalawang ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng gawain ay pinipili niyang pagpapadali at syempre sa kanyang mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hinihiling niya palagi na maging madali ang kanyang buhay dito sa mundo at syempre lalong-lalo na sa kabilang buhay at kabilang ang bagay nito sa totoo lamang sa kahulugan ng pinakamainam, isa sa mga pinakamainam na dua sa Quran, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na humihiling tayo sa ating Panginoon na bigyan tayo sa mundong ito ng kabutihan at kabilang sa mga kabutihan ng madaling buhay at bigyan tayo ng kabutihan sa kabilang buhay at kabilang sa kabutihan sa kabilang buhay ang madali na paghuhukom at ang madali na pagpasok sa paraiso, insyaallah. At syempre, pinakamatindi sa mga pagpapadali na ito, kabilang sa pagpasok sa paraiso, ang kaligtasan natin mula sa impyerno. Alhamdulillah.